Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, Department of Justice ipinapalipat ang kaso ni Apollo Kibuloy mula Davao City sa korte sa Pasig. Nako, mainit-init pa. Halika, panoorin natin 4 hours ago, courtesy of UNTV News and Rescue. Let's go! Hinihayag ng Department of Justice o DOJ na sumulat sila sa Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Naloko na! Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., hiniling nila na ilipat dito sa Manila, partikular sa Pasig City, ang kaso ni Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Nakaw! Naloko na! E paano yan? Eh diba sa Pasig yung korte na nagpalabas na din ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking para kay Apollo Kibuloy, which is non-bailable. Kung yung pati yung mga kaso niya sa Davao ay lilipat po dyan, nako, mukhang wala nang uwian. Sige, panoorin pa po natin. Na nasa Davao City. Ito ay may kinalaman sa child abuse at maltreatment. Sa ngayon, may isa pang kaso si Kibuloy kaugnay naman sa qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court. Positibo naman ang DOJ na pagbibigyan sila ng Korte Suprema. Kami naman, nagsulat na kami sa Court Administrator na ipalipat ang venue ng kaso na final sa Davao. Ito yung kaso for child abuse and maltreatment at ipapalipat namin sa Pasig din yung kaso na to. So abangan na lang natin. But tingin ko naman sa mga ganong request ay kadalasan naman bibigyan. Siguro naman sa mga nangyayari ngayon kay Kibuloy na talagang nape-persecute na siya ngayon, and knowing that yung administration ngayon ay talagang hindi kagaya nung nakaraan mga kaibigan na alam naman natin na kaalyado ni Kibuloy, alam natin na yung ganitong klaseng request ay mukhang talaga mapapagbigyan mga kaibigan at ililipat ang lahat ng kanyang kaso na nakasampa din sa Davao ay malilipat po ng Pasig. Tayo ng court administrator dyan. Samantala, sinabi pa ni Yusek T, pinoproseso na nila para ilagay sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ ang complainant o biktima sa kasong child abuse. Dapat isa ilalim sa Witness Protection Program kasi nga dahil siya, syempre, may impluensya, may pera din si Kibuloy at may mga taga-suporta pa rin, para talaga malagay sa kaligtasan ito pong mga nagreklamo against Kibuloy kasi madalas sa mga ganyan nabibili yung iba talagang babayaran para umatras, pero syempre mga kaibigan, dapat ang katarungan at ang katotohanan po ay lumabas dito sa kaso laban kay Apollo C. Kibuloy. Paliwanag ng DOJ, ito ay dahil nakatatanggap na rin ito ng banta sa kanyang buhay. Kailangan talaga dahil naman siyang key witness dito sa kasong to at sa kanya nang galing na meron siya may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na may lagay siya sa WPP. Oo naman, tama naman. To UNTV News and Rescue. So, dahil nga po dito mga kaibigan, sa request po na yan ng DOJ mismo DOJ mismo ang nag-request na ilipat ang iba niyang kaso na nakasampa sa Davao, ilipat sa Pasig. Mukhang tuloy-tuloy na pagka si Kibuloy mga kaibigan, kung sakali ay naaresto dahil kahapon, maging si dating Pangulong Digong ay parang hugas kamay na at hindi na kinakanlong ang kanyang kaibigan si Duterte. Mukhang tuloy-tuloy na kapag siya'y nasa kote at maaresto mga kaibigan, ite-turn over siya dito sa Maynila. At baka po yan tuloy-tuloy na hanggang dun sa kinatatakutan niyang pag-extradite sa kanya sa Amerika. Sama-sama po nating intayin kung hanggang kailan po magmamatigas si Apollo Kibuloy. Silver Voice TV, magandang gabi sa inyo lahat.